sa Sabrina at ito si Steve at ito ang Essential Artist Podcast. Woo! Ito ang podcast kung saan nag-interview kami ng mga sikat na artist dito sa Pilipinas. Ayun nga. And meron tayong very very special guest. At siya ay sikat na PNG tuber. So yun nga, meron tayong special guest. Ito po si Hello Tiny! Hello! Hello everyone! Ako si Tiny, your one and only Gora artist. Hey! Ito ba? Kislay naman. And yun nga, si Tiny is nag-VTubing siya with 1 million subscribers actually. And may YouTube shorts siya and dun siya sumikat. And nakikita naman natin yung mga artworks niya sumikat sa internet. So, grabing special yung guest natin si Tiny. Hello. So, welcome to the Essential Artist Podcast. Thank you sa pag-invite sa akin ngayon. So, ayun nga, sa akin kailan ka pa naging artist? Oo nga. So, since nasa sinapupunan pa. Oh! Grabe ah. Joke lang. Since bata pa ako, doon ako naging artist. Nakuha ko yung artist side from sa mama ko kasi she's very creative pero more on the crafty side siya and hindi siya sa drawings. And ayun, nung bata pa ako, nagsimula ako sa mga pag-drawing sa likod ng notebooks and stuff like that. Lagi nga rin ako na papagalitan kasi puro na lang drawing yung nakikita sa notebooks ko imbis na mga notes and stuff like that. Tapos meron pang one time na card day sa school and yung mga teachers ko is lagi nila sinusumbong, hindi daw ako nakikinig sa klase at lagi nagdodrawing. Oo, ganun nga eh. So, ayun, since bata pa ako, I already see myself as an artist. Wow, very profound. Diba? May mga like setbacks or hadlang sa pagiging artist mo? Well, Siguro yung grades mo. besides my grades. Pero, yung grades ko naman nung those times is okay naman. Kahit hindi ako nakikinig, nagiging honor student pa rin naman. Surprisingly. Oh my Lord! Role model to, get Nabalance no? Grabe! Ang galing. Ayun. So like, okay, tanong ko lang, since, anong advice mo sa mga aspiring artists dito sa Pinas? Ang advice ko lang is Gora lang. Gawin nyo lang yung gusto nyo. Kahit sinasabihan ka na wala kang mararating sa ganyan-ganyan. Parang meron dyan yung Oo, wala meron dyan. Ganyan. Go lang, tapos practice lang ng practice and stuff like that. So, ayun. So, ayun nga, paano mo napapanasa yung career mo, tapos yung pagiging college student pa? Oo nga. Na-try ko yan nung first year college, actually. Nagko-commission ako while doing the studies. Siyempre, para may mabili naman ako sa sarili ko na gusto ko. Mga art materials and cheap, man. Yeah, Yun like sa kantin, these my days, God. diba, these days, lalo na yung mga anik-anik. Oo! Lagi yan. Nakakabudol, ganun. Sabi mo yun! Yeah. 100% Oh my... Yan. And nung first year ako, nababalansi ko pa naman. And stuff like that. Pero nung mas tumatagal, medyo nakikihirapan na din ako. Pero if itatry mo naman, makakaya naman. Pero right now, nag-stop muna ako kasi gusto ko mag-focus sa mga studies ko. And para ma-enhance yung mga skills ko and makagather ng mga contacts and customers, ganun. So, yun nga, grabe no. Speaking of
mga customer. May mga ano ba dyan? Yung mga blue baller, like, pwede ba 50 pesos na lang? Oh my God! Full body, nude, Oh my God. colored, fully rendered, 50 pesos, drawing lang naman yun. Ay, actually, malagkaroon ako ng mga ganyang customers when I was starting pa. Tapos, yung pricing ko pala nun is 5 pesos to 10 pesos. Candy lang That cheap! Para lang sa drawing. Tapos, samantalang yung mga kaibigan ko, nakakaabot ng 5K per drawing. Like, Wow! how? pero unti-unti hanggang sa mas dumadami yung customer ko, mas paunti-unti tinataasan ko na rin yung pricing ko, syempre. Para hindi naman ako lugi. Yung mga kalugi, nagtatan gagi. Yeah. Pero, kaya ang masasabi ko lang dun sa mga nagpapababa pa rin. Tapos sinasabi, drawing lang yan. Mga barat kayo! Mga barat kayo. Mag-drawing na lang kayo na mag-isa nyo. Oo nga. Kaya nga. Yun. Sa tingin mo ba, applicable yung ginawa mo? If, kunyari, new artist, gusto ko mag-commission, and gusto ko ng pera, applicable ba yung strategy mo nung una? Actually, medyo oo. Kasi ang bilis ko nagkaroon ng customers din through that way. Pero, hindi ko na-recommend. Kasi ang daming workload na napapasok sa'yo. Lalo na cheap yung yung price mo, pero yung quality is good. Ganun. So like, okay, naka-graduate na college. Tingin mo, anong trabaho pwedeng kunin? As an artist, di ba? Like, Yeah. magiging ba? Gusto ko Homeless? na maging tambay sa may tindahan. Yung galang, tas kain, tulog, games. Buhay ko. Sana all. Ayaw ko ng podcast kasi ako nakatulog. Pero jokes aside, gusto ko actually maging creative director. Oh! Yeah, creative director. Na-try ko na siya. But I was in high school pa nun. Ewan ko lang ngayong college. Wow. Baka na creative block na ako due to maraming projects and stuff. I see. So, ito So, pag naging, ganda ng aspiration mo, creative director. Alam ko yun yung madaming dyan, yung sweldo. So, pwede ka na makabili ng madaming anak-anak. So, so like, teka lang. So, as an artist, relevant ba na mag-college ka? O hindi? Oh my God! Oh my God! Napaisip tuloy ako. Sorry. Hindi, okay lang. Not sorry. For me, na an artist na nag-study na in an art school, I think it's relevant. Mas lalo na kasi yung way of learning ko is mas bet ko yung face-to-face and hands-on. Yeah, and stuff like that. Tinry ko mag-learn sa YouTube, online videos. Medyo hindi ko talaga, wala talaga naiintindihan pag ganun. Kaya, I think it's relevant sa mga, mga tao na katulad ko na hands-on talaga yung, way of learning. Ayan. Ang ganda ng answer. So, ano sa tingin mo impluwensya ng teknolohiya sa traditional art? I think malaki yung impluwensya niya impluwensya ng technology sa traditional art. Kasi syempre, isang picture mo lang dyan, tapos post mo lang sa social media, ang dami na makakita, mas nagkakaroon ka ng exposure sa buong mundo. And especially sa mga sa mga target audience mo, lalo na yung mga customers.
Eh, 1 million subscribers ka pa naman. Yeah. Hindi ko nga hindi nga ako makapaniwala na 1 million subscribers. Let's go! Yeah. Yun talaga ka magaling. And hopefully naman, mas mag-succeed pa. Nice. Yan. And, ayan. So, sa experience mo, ano yung, paano mo masasabi yung transition mo sa traditional to digital art? Ano experience? Traditional to digital. Mm. Ang masasabi ko lang is, akala mo madali, yung pala hindi. Oh my God! Yeah. Nag-start ako ng syempre as, isang traditional artist, nasanay ako sa mga, Papel. papel lang, yung ganun, color pencils, watercolor. Oo. Tapos, nung nag-transition ako ng digital art, nagsimula ako sa phone ko. Yeah, not sponsored, but Ibis Paint. You know? Yeah. Yeah, I love you, IBS Paint. Yeah! Ang ganda ng mga features niya and stuff like that. Nakita mo ba yung bagong picture yung basta pwede mga ibang images? Oh, wow! That's a Like, isang pindot mo lang meron na kagad ng mata, yung mukha. Oh my God! Wow. Wow! Grabe na talaga ang technology ngayon. Diba? Oo. Pero, yun nga, nag-transition ako sa digital, hindi ko pa rin kinalimutan yung traditional. Like, pabalik-balik ako traditional, digital. Para hindi rin left out yung mga skills ko sa both mediums. Yan. No. So, may ka ba? Like, may first na dinrawing ka? Oh my God! Yung first na drawing ko sa sa Ibis Paint digital. Oo. Puro na, ang na-observe ko sa mga drawings ko. The first digital drawings. Puro siya highlight. Oh, what? Oh! Puro siya highlight. Glitters here, glitters there. No! Ang Kala mo, girly pa. Yeah, girly pop. Ayan, dito yung mga art guys. Mabubulag ka na sa sobrang dami ng highlights. Yeah. Wow. Ayun. So, tanong ko lang, sa tingin mo, ano mas maganda, digital or traditional? ooh. Well, as an artist, I think, may both sides are, okay naman siya. Okay na both sides, okay siya. Like, walang mas nakakaangat. Oh. It's a balance. Like, yung sa traditional, very, you have to be, skilled and stuff. Tama. Tapos yung sa digital, mas napapadali niya yung mga ginagawa mo sa traditional. Like, for example, may material ka na hindi ma-afford sa traditional. Pero pwede mo siyang magawa sa digital. Like, oil painting. Ang mahal-mahal ng oil painting ngayon. Grabe. Gusto ko nga i-try, kaso nga lang, ang mahal. Diba? Yeah, kaya sa lang ako, kaya umaasa na lang ako sa digital. If you, doon sa mga types of mediums na hindi ko afford. Ayun. Hindi. Pero pag tatanungin ka talaga, sinong bias mo? Bias ang iba. Honestly, like, sige, digital of traditional. Sige, my answer, sagot ko dyan is traditional. Sa traditional, digital kasi ang dilas. Yeah. Like, mas nagagamay mo yung yung strokes and yung kung gaano kadiin yung mga materials mo. Parang, tas napaka-authentic ng style. Oh! Yeah, like, yung feeling ng paper and stuff, hindi lang yung glass yun na, Yun.
Sorry guys. More on traditional artist ako. Real representation. Yeah. Grabe. So, pag as an aspiring artist ba, kung ako, gusto ko maging artist, anong unahin ko? Traditional or digital? Well, sinabi mo digital, baka mag-digital ako niya. Pero sa it depends. Pero ang i-recommend ko is traditional. Oh. Kasi nga, sabi ko nga kanina, mas magagamay mo yung pagdodrawing mo pag traditional. Pero tas medyo mahirap nga mahirap mag-drawing pag first time mo lang sa digital. Pero yung kapatid, Uy. Ano May yung kapatid ka? Oo. Pero naman, may kapatid ako, nag-start siya. Traditional talaga. Traditional. Yeah. So, Mahirap talaga mahirap talaga ng digital. I see. Ang ganda. Sino ka? Guys, may security ba tayo? Please. Okay ka dyan, boss. Oy, Nang- kaya alis ka dito. Food, I want food. Food! Ano? Chinese ata yung sinasabi niyo. Mais naku des. Sabi tayo na. Mukha pa ako nagkakapon. Okay. So gusto mo ng pagkain? Do you want something new and something sweet? We have a special yema nililian. It's very authentic, made from the Philippines, made in Marikina. Masarap siya and matamis. If you want some authentic and Filipino-ness na rich food, just go to special Lilian ni Yema. 5 pesos each and 120 pesos for a box. So, gusto mo ng pagkain? Ang sarap. Nice! So that is special Yema ni Lilian. Click the link below and let's get back to our podcast. So yun nga, may tanong lang ako. Ano yung proseso ng paggawa ng character design mo? So, I think it's very pretty by the way. Ako lang ba anyari sa damit nyo? Nagpalit kayo bigla. Kanina, naka-dress siya, tapos naka-polo yung isa. What do you mean? What? We've always, ito talaga yung damit namin. Oo, kanina pa ito yung damit namin. Ang sinasabi mo, babe. Yeah. Uy, ka lang. I'm sorry to say, but I think as an artist, I think you're very delusional. Oh my God, namamalikmata na ata ako. Yeah, so, ano nga yung proseso mo? Sagutin mo Anyways, excited na ako. yung naging proseso sa paggawa ng character ko is simple lang. Yung hair is yung favorite kong color. Oh. And yung outfit, medyo simple lang kasi ganun yung nakikita ko sa sarili ko, isang simpleng tao lang. And what's the word again? Yeah. Reflection? Ano? Ito yung naging resulta ng pagiging delusional ko eh. Yun nga eh. Uy, ka ba? Yeah, sinasabi ko nga sa'yo. Ay. So ayun, mas nakikita ko na simple lang yung sarili ko. But at the same time, mas na-emphasize lalo yung personality ko sa character na to. See. Ayun. So, may tanong pa ako. Ano yung inspiration mo para sa character design mo? Ayun na. Ayun na nga. Yung sarili ko lang talaga. Sige. Literal na overall personality. Ganun. Yung nga, ang ganda ng videos mo, by the way. OMG, Nakita thank you. Actually, actually nakita ko yung video mo. It's about, if yung Loomis method ba relevant if nagde-drawing. It's like, I'm really struggling about that. I'm sure yung mga, mga young artists dyan,
tinitingnan how to draw a head, and then nakikita nila Loomis method, most effective or something. Nakita ko yung video mo. And then, yun nga, may nakita rin ata si Sub eh. Ay, yung tip ko sa pag-share ng colored pencils, gamit nun, yun din, nahirapan ako na nag-finals kami last 2 years ago eh. Like, oh my God, ba't ang hirap? Ay. Di ko alam kung bali lang ba yung colored pencils ko, pero yung relatable ng content niya about it, like, buti na daw ako mag-isa. Thank you. Thank you, Ben. Oh, thank you. Yeah, ang ganda ng video mo. So, If... may gusto ko bang sabihin? Oo, pero first, first of all, syempre, thank you sa pag-invite sa akin dito sa podcast nyo. And, pwede ba ako mag-promote dito? Go. Ay, sige. Like and subscribe syempre sa channel nila. And might also subscribe sa channel ko if mas na-curious pa kayo sa mga contents ko and stuff like that. Na sa feeling ko naman is makaka-relate ang mostly mga artists. Yes. Ayun. Thank you! You're welcome. Thank you for having you on this our podcast. So, thank you for being our special guest. So, Bye, Ben. bye-bye nga. So, this is... So, if you guys want more podcasts about relatability, pagiging artist, this is Essential Artist Podcast, streaming and uploading. Let's see, well, whatever time we want. Pag hindi ka man nagpa-procrastinate pa mag-edit. Yeah. So, yun nga. Thank you sa panonood. Thank you very much. Mag-subscribe kayo. May pera kami pambili ng mga art materials. Please, kailangan namin nun. Yes. Please! Thank you guys. Thank you guys for watching this. And thank you, Tiny, for being here. Alam ko, nagbabay na tayo. Bye-bye ulit. Bye-bye. Bye-bye guys.